Ganon katindi yung pagsalaula sa atin ng mga Chinese na barkada po ni Mao Diggs at ni Robin Mao Padilla, mga kababayan. Wala na yung mga corals, yung mga debris nagkalat na, parang dinaanan po ng bulldozer, mga kababayan. Bad news mga kababayan, ang sabi ng Armed Forces, yung ating mga coral reefs daw, mga kababayan sa West Philippine Sea, inobos na ng mga Chinese. Ito po mga kababayan yung picture. Parang dinaanan ng bulldozer. Yan totally destroyed mga kababayan yung mga coral reefs sa West Philippine Sea. Walang respeto po itong mga Chinese sa ating kalikasan. Basta, ang sadya nila, mga kababayan, ay makakuha ng kanilang pakikinabangan. Una, yung mga kabundukan natin dito sa Pilipinas mismo, sa pakikipagsabuatan ng mga officials, tinibag po. Tapos sinakot, papuntang West Philippine Sea, para magtayo ng artificial islands. Matindi mga kababayan yung pagsalaula sa atin ng mga Chinese. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito po sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood ng ating video. At saka, wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya kahit patuloy tayo mga kababayan na pinagsasamantalahan ng mga barkada ni Mao Diggs. Saka po ni Senator Robin Mao. Nagalit mga kababayan kasi tinutulungan tayo ng Amerika. Galit si Robin Mao Padilla. You just imagine, tinutulungan na tayo ng Amerika kasi humingi nga tayo ng tulong sa Amerika. Alam naman natin hindi kaya natin kung tayo lang. Nagtanong pa si Robin, bakit hindi ninyo kaya? Tanong niya sa Coast Guard. Na-insulto tuloy yung Coast Guard. Na tayo-tayo lang anya. Di ba obvious na hindi natin kaya? Kasi kung kaya natin, ba't pa tayo hingi ng tulong sa Amerika and other countries, mga kababayan? Alam naman natin, we are so conscious na mahina yung ating armed forces kasi pinabayaan, mga kababayan, ng mga previous administrations. Hindi sila nag-modernize. Magtatanong pa, what? Tapos, yung Mutual Defense Treaty natin na Amerika, hininga natin ng tulong siyempre kasi Mutual Defense Treaty natin. Galit si Robin Mao. What? Ganon katindi mga kababayan itong mga minions ni Mao Diggs. Ngayon, yung kanyang mga barkada na mga Chinese mga kababayan, ito, ganito katindi yung pagsalaula mga kababayan sa ating West Philippine Sea. You see, inobos na yung ating mga coral reefs, dinestroy mga kababayan yung mga tahanan ng mga isda para kanilang ibenta. Nininegosyo po nila, mga kababayan, itong mga coral reefs. So sabi rito sa balita, Rosol, Iroquois Reef, near Palawan, has been plundered of its corals. And the Chinese were likely behind it, the Armed Forces of the Philippines said yesterday. Wala man iba na pwedeng kumuha kasi sila yung nag-swarming doon. Swarming. Until today, may swarming po. May panibagong swarming ng mga Chinese militia vessels. So sabi rito, Vice Admiral Alberto Carlos, Commander of the Armed Forces Western Command, WESCOM, said, the massive poaching of corals left a trail of destruction of marine resources in the area which is within the country's
exclusive economic zone. Ganon katindi yung pagsalaula sa atin ng mga Chinese na barkada po ni Mao Diggs at ni Robin Mao Padilla, mga kababayan. Wala na yung mga corals, yung mga debris nagkalat na, parang dinaanan po ng bulldozer, mga kababayan. Debris are scattered around, sabi po ni Carlos in a Saturday news forum sa Quezon City. The Chinese may have begun clearing the reef of its corals in July when their ships swarmed around the land feature, which is about 150 nautical miles from Palawan mainland. Sabi mga kababayan ni Carlos. Ngayon, paano na-discover ng ating armed forces pa? Sabi rito, when the Chinese ships left Rosol Reef for Panganiban, Mischief Reef, weeks later, the armed forces deployed Navy divers to conduct underwater survey. Yun ang na-discover po nila. Kaya pinicturan po nila mga kababayan. Ito yung shocking photo, mga kababayan, na nakuha ng mga Navy divers po. Tingnan ninyo kung paano kinalkal yung lahat ng mga coral reefs, mga kababayan, ng mga Chinese para ibenta sa market. Lahat ng bawal po ang mag-harvest ng ganyan, mga kababayan. So sabi rito, Carlos said they are coordinating with scientists and marine experts for an assessment of the extent of the environmental damage in the area. He added that the armed forces, through the Philippine Navy, will beef up its presence in the area to prevent another environmental depredation doon, mga kababayan, sa lugar. And it's nice na nagkausap na rin yung ating armed forces with the American forces, mga kababayan, at nagkasundo na magsagawa ng more than 500 engagements for 2024 next year dito po sa ating West Philippine Sea. Mamaya ibigay ko sa inyo yung balita. So sabi ni Carlos, yung mga barkoan niya from the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are also patrolling the area. Sama-sama kami. Palitan rotation of our presence, sabi niya. Even if the Westcom has the most number of Philippine vessels patrolling the area, the West Philippine Sea, Carlos admitted they are not enough to completely secure the country's territorial waters. Napakalawak kasi po. Westcom said aerial patrols on September 6 and 7 showed 23 Chinese fishing vessels in Rosol, 5 in Escoda, Sabina Shoal, and 2 in Baragatan, Naris Bank. So, ganon, mga kababayan, ang pagsalaula ng marine resources ng mga Chinese dito sa ating West Philippine Sea. Ito po ang mga corals na hinaharvest o hinarvest ng mga ng mga Chinese na binibenta nila sa market. Bakit? Ano ba yung gamit other than yung alam na ninyo, mga kababayan, na ginagamit siya sa tawag dito? Sa mga aquarium po. Di ba ito yung nilalagay nila siyempre? Nilalagay sa mga aquarium. Yan mismo yung nilalagay sa mga aquarium para hindi lang dekorasyon. Kasi yung mga coral reefs, yun yung binabahayan ng mga isda at iniitlogan, mga kababayan, para dumami. Kaya dapat hindi po siya dinidestroy. So napaka-importante po yung coral reef para sa sustainable livelihood ng mga tao. Kasi diyan po pinamamahayan kasi siya ng mga isda. Pag na-destroy yung pinamamahayan ng mga isda, alam na natin, kulang na yung magiging huli ng mga tao, ng mga fishermen. So coral reef
are invaluable resources to local communities around the world, serving as sources of food, jobs, and livelihoods, and as coastal protection. So sabi rito, without effective management and enforcement, the trade of coral reef species and products jeopardizes the potential of coral reefs to sustain local communities and future generations. So ganon siya ka-importante mga kababayan. Ngayon, nininegosyo po yan mga kababayan ng mga Chinese. Hindi lang man ang mga Chinese, kundi ng mga tao sa mundo kasi maraming bumibili siya sa kanya mga kababayan. Marami kasing gamit po yung mga coral reefs. It is mined for construction. In East Africa, Southeast Asia, and the Pacific, corals are mined for limestone in construction materials. Sometimes coral pieces are removed for use as bricks or road fill. Sand and limestone from coral reefs are also made into cement for new buildings. So ito siguro yung ginagamit nila para sa construction dyan ng mga structures na ginagawa nila mga kababayan. Dyan na mismo kinukuha. Dyan po sa South China Sea. Minimi na din siya mga kababayan for calcium. Dead coral is harvested for calcium supplements. Ganon pala yon. For souvenirs and jewelry. Yan ang makikita natin, di ba? Binibenta po in the market na mga souvenirs and jewelry made of corals. Ayun. Mahilig sa negosyo po yung mga Chinese eh. Tapos, ginagamit din siya mga kababayan for marine aquarium industry. Yung mga may negosyo ng aquarium, ayun. Yun ang ginagamit nila mga kababayan. Kaya yung ito makikita ninyo sa mga mahihilig sa aquarium. Yan ang makikita ninyo sa loob ng aquarium. Di ba? Ginagamit din nila mga kababayan ito for medical use. Sabi rito, researchers have been using coral for bone graft, clinical trials, and imports of coral for medical purposes increased 500% from 1991 to 1992. Nakita ninyo mga kababayan? Kaya yung mga Chinese vessels po, nagsaswarming palagi dyan po sa West Philippine Sea. Ninanakaw nila sa atin kasi territory natin. Dapat tayo yung may karapatan mag-exploit, mag-harvest, kumbaga, mga kababayan kailangan natin. Pero hindi sa ganong pamamaraan na halos wala na pong matira kasi parang ginamitan na po ng bulldozer. Di ba? So with this development mga kababayan, tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ng mga pro-Chinese senators. Di ba? So maingay sila sa presence ng Amerika na tumutulong sa atin to protect our territory. Tingnan natin kung mag-iingay sila sa Senado ngayon. With this plundering na ginagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea. So, makikita na ninyo rito mga kababayan the necessity na kailangan talaga ng tulong natin dito with the like-minded nations, hindi lang sa Amerika. But we have a mutual defense treaty with America. Kaya kung humingi man tayo ng tulong, it is legal mga kababayan. May legal obligation sa atin yung Amerika. So ito po yung sinasabi ko sa inyong balita kanina. US-Philippine militaries eye 500 bilateral activities in 2024. Next year mga kababayan dito sa West Philippine Sea. Obviously, mga kababayan, ang purpose nito para matigil na finally ang pagsasalaula sa atin ng mga Chinese.
So sabi rito sa balita, the armed forces and the U.S. Indo-Pacific Command reaffirmed their commitment to strengthen ties amid tensions in the Indo-Pacific region during the annual Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting na ginawa po noong September 14 sa Camp Aguinaldo. So sabi rito, the two countries discussed the inclusion of exercises and high-level exchanges for next year's activities, which include maritime security, information sharing, and capacity and capability development, among others. Ngayon, for his part, Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers and his brother, Governor Lyndon Barbers, on Saturday, kahapon, urged the armed forces and the U.S. military to inspect the province for possible consideration as an additional EDCA site. Mabuti pa tong si Congressman Ace Barbers at yung kapatid niyang si Lyndon Barbers na gobernador, mga kababayan, hindi tulad ni Mamba ng Cagayan. Ayaw na lagyan ng EDCA site yung Cagayan. Barkada ng mga Chinese kasi, mga kababayan na nagsasalaula sa ating bansa. So sabi ng magkapatid, mga kababayan, our province niya is situated on the northeastern tip of Mindanao, facing the Pacific Ocean. Its deep waters can accommodate the huge naval ships of the United States. Sabi po ni Ace Barber. Sabi niya, ang Surigao del Norte niya has a distinct advantage as it is openly facing the Pacific Ocean, yet has an outlet to the West Philippine Sea. So madali lang yung pag-responde po. The ships can traverse the country from east to west and vice versa without needing to circle around. This is a very strategic advantage niya. So, paliwanag niya, military presence niya will discourage any hostile activity and even posturing by foreign forces, both civilian or otherwise. Kaya willing niya kami na mag-host ng additional EDCA site dito sa aming province. So, yun man lang po, mga kababayan, yung mga balita natin. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.